Sama tayong magiging karakling. Mahigpit ang kapit habang unti-unting kumagapang sa kable ang lalaking yan para matawid ang ilog sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Ayon sa mga residente, ganito na ang nakasanay nilang gawin tuwing mataas ang tubig at hindi kayang lakarin ang pagtawid sa ilog. Ang kable raw ay dating bahagi ng nasirang hanging bridge. Umaapila sila sa gobyerno na makapagtayo na sana ng maayos na tulay. Pinaghanap naman ang 11 anyos na babae na tinangay sa ilog sa Lamitan City sa Basilan. Tulong-tulong ang mga rescuer kahit masama pa rin ang panahon doon. Posible pong magtuloy-tuloy hanggang weekend ang masamang panahon dulot ng habagat at ng low pressure area na binabantayan kung magiging bagyo. Kanina po inulan at binaha ang ilang lugar sa Metro Manila. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, mabilis bumaha sa ilang kalsada sa Metro Manila matapos bumuhos ang malakas na ulan kanina. Kasunod nito ang pagbagal ng daloy ng trapiko at naperwisyo ang mga motorista at commuters. Halos mag-zero visibility sa EDSA Balintawak sa Quezon City pasado alas 3 ng hapon nang bumuhos ang malakas na ulan. Sa gitna niyan, naglaro at naligo sa ulan ang ilang bata. Mabilis na ipon at tumaas ang tubig sa iba't ibang lugar, gaya sa EDSA Shaw Underpass at sa ilang kalsada sa San Juan. Baha na po dito sa Domingo Street. Ayan po. Gutter deep ang baha sa monumento, kaya bumagal ang daloy ng trapiko. Nagmistulang dagat naman ang MacArthur Highway sa Valenzuela, umaalo ng tubig sa pagdaan ng mga sasakyan. May mga sasakyang napilitang umatras, pero may mga lumusong pa rin kahit halos abot na sa tuhod ang tubig. Sa Marulas, halos hindi umusad ang trapiko. Marami kasi ang ayaw lumusong sa takot na masira ang makina ng kanilang sasakyan. Maging ang isang ambulansya na ipit sa baha. Ang ilang rider sumilong muna sa sidewalk, pero may mga commuter na lumusong. Pag nagtagal pa ako, baka lalo ko mag-uwis ng buhay. Hindi talaga ako nagdalawang isip. Napasulong sa baha pati mga bumbero at fire truck na rumisponde sa isang sunog sa Marulas. Ayon sa Valenzuela City LGU, naka-full operation ng iba't ibang pumping stations ng lungsod bilang tugon sa pag-ulan kanina. Inulan din ang EDSA northbound sa Makati City at Aurora Boulevard sa Pasay City. Sa kasagsagan ng malakas na ulan, nadulas ang dalawang rider sa bahagi ng Ortigas flyover northbound. Paalala ng mga otoridad, maging maingat sa pagmamaneho lalo na kung masama ang panahon at madulas ang kalsada. Sa Antipolo City, hindi madaanan ng light vehicles ang Marigman Road sa Barangay San Roque dahil sa baha. Umulan din sa Alaminos, Laguna. Sa Haniway, Iloilo, rumagasa ang baha kaninang pasadong 1:00 ng hapon. Ayon kay Hughes Cooper Demonry Mamon Lorania, tumigil na ang ulan at bumaba na ang level ng tubig sa lugar. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa ay dulot ng habagat o southwest monsoon at ng low pressure area o LPA na nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nakikita natin yung mga clouds o po mga pag-ulan na yung cloud cluster niya ay defined. Not necessarily malakas pero widespread siya, so mas malawakan yung mga pag-ulan natin. Normal naman ang ganitong sitwasyon pero ang medyo naiiba lang, late ang pagdating ng bagyo sa bansa ngayong taon. Hindi siya common pero di rin siya unusual kasi nangyari na siya before pero yung June ay relatively late as dun sa normal na mga taon natin. Kasi may mga taon din tayo na January pa lang ay nagkakaroon na tayo ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, kumpara kahapon, bahagyang tumaas ang tsansang maging bagyo ang LPA. Kapag natuloy, ito ang magiging unang bagyo ng taon at tatawaging bagyong Auring. Mababa pa ang tsansa nitong maglandfall pero kahit di tumama sa lupa, palalakasin nito ang habagat. Ang dalawang ito ay magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa.
Base sa datos ng Metra Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao bukas. Magtutuloy ang maulang panahon sa halos buong bansa hanggang Linggo, kaya patuloy na maging alerto sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, maulan din ang weekend lalo na sa Sabado ng hapon hanggang sa halos buong araw ng Linggo. Pia, sa mga oras na ito, wala nang pag-ulang nararanasan dito nga sa bahagi ng Valenzuela. Maayos na rin ang daloy ng trapiko. Mula rito sa Valenzuela City para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. 1.17 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakuha sa mga sakong natagpuan ng mga mangingisda sa Pangasinan. Ating saksihan. Laman ng mga sakong ito ang mga selyadong pakete. Natagpuan niya ng mga mangingisda sa iba't ibang baybayin ng Pangasinan kahapon at itinurn over sa mga otoridad. Ayon sa Coast Guard District Northwestern Luzon, unang nag-report sa kanila ang mangingisda sa Barangay Balingasay na nakakita ng 2 sakong palutang-lutang sa dagat na sakop ng bayan ng Agno. 4 na sako rin ang nakuha ng iba pang mangingisda mula sa magkakahiwalay na baybayin ng Bolinao, Agno at Bani. Nang inspeksyonin ng K9 ang 173 na pakete, hindi naamoy ang laman dahil triple-layered vacuum sealed ang packaging nito. Pero nang buksan at suriin, tumambad ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.17 billion pesos. Ayon sa PCG, hawak na ng PIDEA ang mga nasabat na droga. Pero patuloy ang investigasyon lalo't noong nakaraang linggo lang, may mga nakuha ring droga na palutang-lutang sa dagat ng Mariveles, Bataan. Higit 200 kilo ang laman ng mga nakuhang droga na nakalagay sa packaging ng frozen durian at tsaa. Ang halaga, nasa 1.5 billion pesos. Pinag-aaralan pa natin, investigation is ito. But basically the pattern seems to be similar, mga lumutang sa dagat. At nahanap ng mga fishermen, at nung nahanap ng mga fishermen, nireport nila sa authorities. And this time around, to the Philippine Coast Guard substation. Nababahala man sa magkakasunod na drogang natagpuan sa dagat, masaya raw ang PCG na nakikipagtulungan sa kanila ang publiko. Ginawaran ng parangal ang mga mangingisda sa Bataan na nakadiskubre sa mga droga. So pinarangalan natin sila to say thank you. We recognize na yung taong bayan ay mayroong malaking role na gagampanan sa law enforcement activities natin. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Kritikal ang isang rider matapos malpok sa kasalubong na truck sa Ilocos Sur. Tumilapon naman ang isang lalaki na nabundol ng kotse sa Camarines Sur. Saksi, si CJ Turida ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang magkasunod na motorsiklo na binabagtas ang National Highway sa Barangay 2 Bantay, Ilocos Sur. Maya-maya pa, biglang nagsalpukan ang naunang motorsiklo at kasalubong na truck. Batay sa investigasyon ng PNP, umagaw ng linya ang rider ng naunang motorsiklo kaya ito bumangga sa paparating na truck. Galing umano ang 2 nakamotorsiklo sa inuman bago mangyari ang insidente. Critical ngayon ang kondisyon ng rider ng motorsiklo na nagtamo ng head injury at galos sa katawan. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Sa Bigan City naman, kita sa dashcam video ang biglang pagsalpok ng isang SUV sa isang motorsiklo sa Rizal Street sa Barangay 4. Sugatan ang rider ng motorsiklo. Ayon sa pulisya, bahagyang may traffic build-up sa lugar at may nakatigil na mga sasakyan nang mangyari ang disgrasya. Nadamay rin sa aksidente ang 5 iba pang sasakyan. Sa Naga City, Camarines Sur, isang lalaki ang nabundol ng kotse sa Barangay Concepcion Grande. Sa kuha ng CCTV, makikitang maingat na tumatawid sa pedestrian lane ang biktima nang bigla na lamang siyang salpukin ng papalikong kotse. Tumilapon ang biktima sa ere bago bumagsak. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang driver at tinulungan ng biktima na nagtamo ng sugat at bali sa katawan. Ayon sa Naga PNP, nagkayos naman ang 2 panig. Sugutan din ang isang ginang matapos mabundol ng motorsiklo habang tumatawid sa tapat ng isang tindahan sa Nagcarlan, Laguna. Ayon sa ulat, lumingon pa sa kaliwat kanan ang biktima bago tumawid. Sumalit habang siya'y nakapayong at tumatawid, bigla siyang sinalpok ng motorsiklo. Tumilapon ang ginang sa lakas ng impact habang sumalpok naman ang rider sa nakaparadang tricycle. Kapwa nagtamo ng sugat ang biktima at ang motorcycle rider.
Sa ngayon, nagpapagaling na ang dalawang biktima. Nagkaayos na rin ang magkabilang panig at nangako ang rider na sasagutin ang gastusin sa pagpapagabot ng ginang. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Inabot na 5 oras bago naapula ang sunog sa isang bodega ng plastic at tangke ng LPG sa Valenzuela. Dumagundong pa ang mga pagsabog habang inaapula ang sunog. Saksi si Jamie Santos. Makapal na usok at nagngangalit na apoy ang bumalot sa isang warehouse sa Templaza Street, Barangay Marulas, Valenzuela City. Itinaas ito sa second alarm pagsapit ng 2:09 ng hapon. Matapos lang ang ilang minuto, itinaas na ito sa ikatlong alarma ng BFP. Makikitid ang mga daanan at napapalibutan ng mga bahay ang warehouse, kaya't hirap ang mga bumbero na pasukin ang pinakagitna ng apoy. Dahil dito, may mga fire truck na pumwesto na rin sa bahagi ng NLEX connector para apulahin ang apoy mula sa mas mataas at mas accessible na posisyon. Nagpatupad ng mahigpit na seguridad ang mga bumbero. Pinalayo ang mga residente lalo na't may ilang nakitang pinupulot ang mga tangke ng sumabog na LPG. 3 pagsabog mula sa mga tangke ng LPG ang dumagundong. Ayon sa Valenzuela City BFP, ang warehouse ay naglalaman ng houseware, plastic at LPG tanks. Nasa 100 maliit na LPG tanks daw ang nakaimbak na i-deliver na sana. Dahil holiday ay wala silang pasok. So, naka-stock sa warehouse and ngayon nga may nangyaring incident sa katabing bahay. Alas 6 ng gabi nang ideklarang fire under control ang sunog. Inaalam pa ang sanhi at halaga ng pinsala. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Sinalakay ng otoridad ang isang bahay sa Lupon, Davao Oriental na ginagawa umanong cybersex trafficking din. Arestado ang mag-asawa at isa pang lalaki na nasa likod umano ng iligal na operasyon. 5 menor de edad ang sinagip at 3 sa mga biktima ay mga anak ng mag-asawa habang ang 2 ay anak ng isa pang lalaking suspect. Ang sa NBI Region 11, ang mga suspect mismo ang naglalako sa kanilang mga anak sa kalaswaan habang naka-livestream sa isang website. Umamin ang babaeng suspect sa iligal na gawain. Mahaharap ang mga suspect sa patong-patong na reklamo kabilang na ang qualified trafficking at child abuse. Sa darating po na pasukan, susubukan sa mga piling paaralan ang binagong curriculum para sa senior high school. Ipinauubayan naman ng DepEd sa Kongreso ang panukala ng isang senador na buwagin na ang senior high. Yan po ang pinusuhan ni Mark Salazar sa Barangay Saksi Online. Ilan sa target ng K-12 ang sumabay sa international standards ng edukasyon at gawing mas handa ang mga estudyante sa pagkakaroon ng trabaho. Pero para kay Senador Jinggoy Estrada, hindi epektibo ang programa. 12 taon na raw kasi pero hindi pa rin nakakamit ang nais tugunan nito. Aniya, hindi dapat hayaan pasanin ng mga magulang at mga mag-aaral ang hirap sa gastos at oras para sa 2 taon sa senior high. Kaya panukala niya, buwagin ang senior high school at ibalik sa dati na 6 na taon sa elementarya at 4 na taon lang sa high school. Ang mga netizen, hati ang opinyon ng tanungin namin kung sang-ayon ba na buwagin ang senior high. Para sa iba, dapat nang alisin ang K-12 na dagdag lang daw sa gastos ng mga magulang. Mahirap ang buhay at mahirap din kumita ng pera. Kahit naman daw graduate ng senior high, mga college graduate pa rin ang pinipili ng employers at may sistema rin ng palakasan sa mga kumpanya. Mayroon ding mga tutol na alisin ang K-12 dahil mapag-iiwanan daw ang mga Pilipino sa dekalidad na edukasyon. Anila imbis alisin ay gawing optional na lang ang K-12. Mas pagandahin din ang programa at gawing mas accessible sa mga kapuspalad. Pero para sa rural education advocate na si Professor Arlene Marasigan, sablay man ng K-12, hindi ito kasalanan ng programa kundi kasalanan ng implementasyon. Whether we are ready or not during the time of President Aquino, we push for it. Because that's the demand and the need for global competitiveness. Nung inaproban ang senior high school, kulang na kulang po tayo sa resources. It's not the issue of walang pinagbago, but it's the issue of lack of preparedness. Hindi katwiran na dagdag gastos lang ang senior high, kaya wag na lang.
kung ang gobyerno ay nakakaya nila magbigay ng akap at tupad financial assistance, the more that they should refocus the fund to these senior high school marginalized students. Ang Department of Education aminadong sablay ang implementasyon ng programa. Kaya sabi ni Education Secretary Sani Angara, sa pagbubukas ng klase sa June 16, may pilot implementation ng DepEd sa 800 eskwelahan ng bagong senior high school curriculum. Ang mga ganitong evaluation at recalibration ng K-12 ang matagal na raw hinihingi ng mga education stakeholders. Wala po tayong short-term and mid-term evaluation and pumasok na po tayo sa 10-year or 1-decade evaluation, and that is the year 1 and year 2 of EDCOM report. Kaya po nahirapan pong mag-recalibrate ang ating mga government agencies. Tungkol naman sa panukala ni Senador Estrada na buwagin ang senior high school, ipauubaya na raw iyan ng DepEd sa Kongreso. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.